Sa recent disaster sa front court ng Rain or Shine is marami tayong kwentong naiisip. Kahapon gumawa tayo ng top 5 big man na pwede pa nilang makuha. Ngayon naman, merong mga posts na nagiging multo ng Elasto Painters ang dapat nakuha nila sa PBA draft. So, ang what if dito is, what if sa Xavier Lucero ang kinuha ng Rain or Shine instead na si Luis Villegas? Kasi ngayon nagiging joke time na lang siya kahit si coaching sinasabi 2030 pa makakalaro. Pero at that time kasi may ACL injury si Xavier Lucero. Tapos may mga history pa ng injury prior to that. And si Villegas na injury din naman prior ng PBA draft sa 3x3. Both injured, pero Ross opted to go pa rin with Villegas. Tapos ngayon sa Xavier is naging defensive player of the year pa. Nakakamulto nga naman to para sa mga fans ng Rain or Shine. Hanggang what if na lang. And tinawagan ko yung kaibigan ko ng mabilisan lang, classmate ko sa Masterclass PH. Si Miggy kasi siya yung tutok talaga sa UAAP. So tinanong ko kung right draft pick yung ginawa ng Rain or Shine noong 2023. Akin kasi, no? Nung gumagawa kami ng mock draft noon, ang idea ko talaga para sa Rain or Shine dahil 3 and 4 sila. 3 and 4 ba? Basta back to back sila nun. 3 and 4 sila. Ang gusto ko kay Coach Yeng noon, si Datu tsaka si Ken Taffin. Parang gusto ko kasi ayoko ng double big. Parang gusto ko isang wing or malapit na guard yung kukunin nila. So dun sa sinasabi mong multo na dapat Lucero na lang than Villegas. Nung time kasi nung draft dahil may injury si Lucero, medyo fresh yung injury niya. Parang di natin alam kung gaano katagal gagaling nung time na yun. Kaya feeling ko medyo mababa si Lucero nung 2023 yung draft. Tapos in terms of talent naman kay Villegas tsaka kay Lucero, parang para sa akin medyo pantay lang eh. Mas biased ko si Villegas that time nung 85 kasi nga parang sa UE siya eh, so underdog team. Pero at the same time nakakakuha sila ng wins nun with him. So para sa akin lang naman medyo pantay sila eh. Si Luis Villegas mas maaasahan mo in terms of play, makakalaro ng 4 and 5. Kasi sa UE, siya lang talaga yung isa siya sa pinakamatangkad na nun eh. Sila ni Danny Stevens that time. Oo, para sa akin ano eh. Nung time na yun, masaya din kahit na hindi si Villegas yung sa Rain or Shine nun, masaya ako na yun yung pinili. Parang at the end of that PBA draft, naintindihan ko bakit si Villegas kinuha nila. Parang satisfied ako nung time na yun. Kasi nga nagkaroon ng injury, tas nung nakalaro, parang biglang bakit ganun yung laro ni Villegas. Unlike si Lucero. So parang ang laki ding factor ng injury niya. Kaya parang a lot of teams din medyo bumaba ng konti yung stocks ni Lucero nung PBA draft. Kasi nga alam na malaking impact ng injury. Paano kaya siya makakapag comeback from that? Feeling ko radar, pero that time para sa akin yun eh. Para sa akin ang dami po restrictions din nung time na yun. So Villegas on the pick, okay lang din.